araw mga kapanalig! Kamusta po kayo? Welcome ulit dito sa ating sama-samang pagninilay ng salita ng Diyos. Nasa ika-74 na episode na tayo dito sa ating Lectio Divina. Ako po, Sister Banji. Ako po naman si Sister Lu. Mga kapanalig, pagkatapos ng kapistahan ng pagbibinyag sa ating Panginoong Hesukristo, pumasok na tayo sa karaniwang panahon. Ano bang ibig sabihin ng karaniwang panahon? Ito yung mga linggo at mga araw na sa labas ng panahon ng Adbyento, Pasko, Kwaresma at Pasko ng Pagkabuhay. Sa mga pagbasa sa liturhiya, binibigyan natin ng pansin ang mga pangaral, pagpapagaling at pagpapalaya ng Panginoong Hesus. Ang ibig sabihin ng sa gayon, mas lalo natin siyang makilala. Yes, at sa pamamagitan niya, lalo nating makikilala ang Ama at lalo nating makikilala pati ang ating sarili. Oo mga kapanalig, sa ating pagbabasa at pakikinig sa banal na kasulatan, nasasalamin natin ang ating sarili kung sino tayo at kung paano tayo dapat mamuhay. Very interesting. Parang yan ang topic ng ating ebanghelyong ating pagninilayan ngayon Sinabi mo pa. Kaya magdasal muna tayo at ihanda ang ating mga puso sa pagtanggap sa salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amang minamahal, narito na naman kaming mga anak mo na nagpasalamat sa iyong walang pupas na pagmamahal at pagkandili sa amin. Salamat po sa aming buhay na binabago mo araw-araw, kasama ang mga biyaya na aming kinakailangan upang mabuhay ng maligaya at maipagpatuloy ang aming misyon. Salamat sa iyong salita na nagbibigay sa amin ng liwanag at lakas sa aming paglalakbay dito sa mundong ibabaw. Ipadala mo po ang iyong banal na Espiritu upang buksan ang aming puso't diwa dito sa aming pagninilay ng iyong salita, upang mabatid namin ang iyong kalooban at maisabuhay ito ng may pagmamahal. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong anak mo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pakinggan natin ngayon ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo chapter 5 verses 13 to 16. Kayo ang asin ng mundo. Ngunit kung mawalan ng lasa ang asin, paano pa ito mapapaalat na muli? Wala na itong silbi. Itatapon na lamang at tatapakan ng mga tao. Kayo ang ilaw ng mundo. Hindi maitatago ang lunsod na itinayo sa tuktok ng bundok. Hindi rin sinisindihan ang ilaw para takpan ng kahon. Sa halip, ay inilalagay ito sa isang lampara at tumatanglaw sa lahat ng nasa bahay. Gayon din naman ang inyong liwanag sa paningin ng mga tao. At makikita nila ang inyong mabubuting gawain at pupurihin nila ang inyong Amang nasa langit. Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sister Lu, sa Ebanghelyo natin ngayon, naisip ako. Ano yan? Sabi ni Jesus, kayo ang asin ng mundo. Kayo ang ilaw ng mundo. Kung sa English pa, declarative sentence. Yes, you are. Hindi niya sinabing, dapat kayo maging asin at ilaw ng mundo. Kundi, kayo nga talaga. Ano naman ang problema doon? Kung tayong asin na nagbibigay lasa, dapat sa ating pamumuhay mararanasan ng ating kapwa ang pakikipagkaibigan, pagmamalasakit, pagmamahal. At dapat na ipaparating natin sa kanila ang liwanag ng katotohanan, ng hustisya, ng mga utos ng Diyos. Ngunit, hindi natin maipagpaida na may mga Kristiyano, kasama na ako minsan, na imbes na magbigay ng lasa sa mundo ay nagbibigay ng kapaitan dahil sa masamang ugali. At sa halip na magbigay ng liwanag ay naghasik ng karimlan sa pamamagitan ng kasinungalingan at pagkamakasarili. So, paano magkatotoo ang sinabi ni Jesus? Unfortunately, ngunit ang salita ni Jesus ay makapangyarihan. Ang Kristiyano
kahit na non-performing, ay nananatili pa ring asin at ilaw ng mundo. Bakit ba hindi nakapagbibigay ng lasa? Ang asin, kahit nariyan, pero kung hindi mo ilalagay sa pagkain, hindi magbibigay ng lasa. Gayon rin ang ilaw. Kahit nariyan yan, kung hindi sisindihan o isi-switch on, hindi makakapagbigay ng liwanag. Ganyan ang Kristiyano na hindi nagsasabuhay ng kanyang bukasyon. Ang ibig sabihin, binigyan tayo ng Diyos ng kakayahan na maging asin at ilaw. Hindi yan nawawala kahit hindi natin ginagawa ang dapat nating gawain. Pero may pag-asa pang mapapaalat ang asin at ma-activate ang pundidong ilaw. Paano? Right about then, pagsisihan ang indifferent at diligin ng panalangin ang tuyong lupa. Hindi ba? Ito? Opo. At may idadagdag pa ako. Ang ating identity na iyan ay nakaugat sa ating connection kay Jesus, kaya hindi mabubura. May patotoo ba yan sa Biblia? Oo naman. Mababasa natin sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 15, versikulo 5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa kanya ay namumunga ng sagana. Sapagkat kung wala ako, ay wala kayong magagawang anuman. Medyo maliwanag na sa akin. Si Jesus ang totoong asin at ilaw ng mundo. Tayo ay asin at ilaw dahil kaisa natin siya sa sakramento ng binyag. Sa bisa ng ating koneksyong ito, kaya nating maging asin at liwanag sa kapangyarihan ni Jesus na nasa atin. Kung hindi natin napagtatagumpayan ang ating mabubuting hangarin, yun ay dahil sa nagpapadala tayo sa tukso ng demonyo at sa masamang hilig ng katawan. Makapanalig, di ba kung ano nangyayari? Sa totoo lang, napakalaki ng tiwala ni Jesus sa atin. Sa kabila ng ating kahinaan, itinakda niya tayong maging asin at ilaw ng mundo. At sa tulong ng Espiritu Santo, magagawa natin ito sa pamamagitan ng mga gawa na kahit maliliit, ngunit nakakaambag sa ikabubuti ng mundo, di ba? Oo naman, mga kapanalig, totoo yung sinabi ni Sister Vandy. We can start small. Halimbawa, magpakain sa mga nagugutom, mag-donate to charity, iwasan ang paggamit ng mga plastic na hindi biodegradable, mag-sponsor ng mga batang mahihirap upang makapagpatuloy ng pag-aaral, magbigay ng tips sa mga kargador, mag-like forward ng mga FB posting tungkol sa salita ng Diyos at mga inspiring moral stories, mag-report ng mga masasagwang posts, bumisita sa mga may sakit at namatayan, mag-alay ng misa at dasal para sa mga suicidal at mentally disturbed. Hindi matindi ang liwanag na maihahatid ng mga gawaing ito, kundi maliit lang at matalamlam tulad ng putitap ng alitaptap. Ngunit, sa gabing madilim ng korupsyon, ang putitap ng alitaptap ay nakapagpapabuhay ng pag-asa. Alay natin, ang kaunting kabutihang nagagawa natin ay maka-inspire sa maraming iba at gagaya sila. Sa gayon, liliwanag ang ating paligid at ang buhay na payak ay magkaroon ng lasa. Siya nawa. Ngayon, pakinggan natin ang pagninilay ng Ebanghelyo sa pagbabahagi ng ating mga panauhin. Sina Ate Marlene Usil Javier, church worker sa Our Lady of Sorrows Parish, at si Christopher Avila Dongon, member ng Pauline Youth Bible Group dito sa Pasay. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Panalangin bago magbasa ng Biblia. Amang Diyos, ipadala mo po ang iyong banal na Espiritu. Tulungan mo po akong magnilay sa iyong salita ng may pananampalataya. Itanim ito sa aking puso ng may pag-asa at isabuhay ito ng buong pagmamahal ayon sa halimbawa ni Kristong anak mo
na nabubuhay kasama mo at ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Mateo. Kayo ang asin ng lupa. Ngunit kung ang asin ay mawala ng lasa, ano ang ipampapaalat dito? Wala na itong kabuluhan, kundi itapon upang yapakan ng mga tao. Kayo ang ilaw ng daigdig. Hindi maitatago ang isang lungsod kung ito'y nakatayo sa taluktok ng bundok. Hindi rin sinisindihan ang ilaw upang ilagay sa ilalim ng takalan, kundi sa ibabaw ng ilawan, upang tumanglaw sa lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat magliwanag ang inyong ilaw sa paningin ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ayon sa aking pagnililay sa ating binasa, Christopher, tayo daw ay dapat maging asin ng sanlibutan kasi napakahalaga ng asin sa ating buhay pananampalataya. Lalong-lalo na sa katulad nating mga lingkod ng Diyos. Dapat nakikita sa atin kung gaano tayo kasigasig na maglingkod para sa Kanya. Kasi napakahalaga ng asin. Kung mawala nga ang alat nito, wala na talagang kabuluhan. Ang asin ay isa sa napakalaking halimbawa na ginagamit sa ating sambahayan, sa industriya, at sa agrikultura. Kaya dapat tayo ay tinuturuan ni Jesus na maging asin para may alat na maibibigay ng halimbawa sa ating kapwa sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa at sa pamamagitan naman ng ilaw, dapat ay magkaroon tayo ng reflection na maganda yung ginagawa natin para sa ating kapwa, sa ating pamayanan at sa simbahan. Ang ganda po ng reflection mo, Ate Marlene, para po sa napili. Para naman po sa akin, Ate Marlene, ang napili kong verse is yung nantig sa aking puso at damdamin, is yung verse 16 po. Gayon din naman, dapat magliwanag ang inyong ilaw sa paningin ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Ang ibig pong sabihin nito, ipinapahiwatig po nito sa akin, is yung dapat magliwanag ang inyong ilaw sa paningin ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Ang ibig sabihin para po sa akin ito is yung image ko na nakikita ng ibang tao kung ano yung ginagawa ko. Kasi po, meron po kasi akong pinanghahawakang salita. Di ba po meron po tayong kasabihan na sa mga iba-ibang lugar may nakalagay po na honesty is the best policy. Naniniwala po ako dun. Pero po para sa akin, ang pinanghawakan ko pong salita is yung integridad or integrity. Na ang ibig sabihin po ay doing something good even without no one is looking. Ito po yung paggawa ng mabuti kahit walang nakakakita. Kasi po para po sa akin, hindi ko naman po kailangan na makita ako ng ibang tao para lang sabihin nila na ay, mabuti yung ginagawa mo, tama yan. Tama naman po yun. Pero po para po sa akin, kahit wala pong nakakita, dapat po alam ko po sa sarili ko na tama at mabuti yung ginagawa ko kasi po kahit wala po nakakita, ang nakakita lang po nun yung ating Panginoong Diyos na alam niya na tama po na mabuti ang aking ginagawa na magre-reflect po sa nasa image ko na makikita po ng mga taong nasa paligid ko. Yun lang po yung reflection. Thank you po. Very good. Tama po. Panalangin pagkatapos magbasa ng Biblia. Panginoon, tulungan mo na ang iyong salita ang maging tanglaw sa aking landas. Nawa ang kapangyarihan nito ang magbigay lakas sa akin upang mamuhay ako bilang iyong anak at tunay na saksi ng iyong pag-ibig. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Good morning, Christopher. Maraming salamat sa inyong inspiring sharing, Ate Marlene and Christopher. Nawa ang salita ng Diyos
ay patuloy na magbigay sa atin ng lakas upang ipagpatuloy natin ang ating pagsisikap na maging asin at ilaw ng mundo. At sa inyong lahat na sumusubaybay dito sa ating Lectio Divina, maraming salamat po. Alaala namin kayong lahat sa aming panalangin. Muli, inaanyayahan namin kayong sumali sa aming Facebook group, Lectio Divina sa ating panahon, at mag-subscribe sa aming YouTube channel, mag-like, follow at share sa aming Facebook pages. Maraming salamat din po sa inyong suporta sa Bible Ministry. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. At sa mga nais pang tumulong, maaari po kayong mag-deposit sa mga sumusunod na bank accounts. Bilang pagtatapos, magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amang minamahal, maraming salamat po sa iyong paggabay sa aming pagninilay. Maraming salamat sa sakramento ng binyag na aming natanggap, kung saan kami ay naging mga adopted na anak mo at kapatid ng ating Panginoong Jesucristo. Tulungan mo kami isabuhay itong aming identity bilang asin at ilaw sa mundo. Gabayan mo po ang Santo Papa, ang mga obispo, ang mga pinuno ng mga bansa, ang mga politisyan na nagsisikap para sa ikabubuti ng mga mamamayan, ang mga media practitioners and users. Hilumin mo po ang mga may sakit, ang mga biktima ng digmaan, ng karahasan, at ng mga kalamidad. Patnubayan mo po ang mga magulang at mga guro na humuhubog sa mga kabataan at pakitin mo marami sa kanila na maglingkod sa simbahan at sa sambayanan. Hipuin mo ang puso ng mga anak mong lumayo sa iyo at sumasamba sa pera, kapangyarihan at makamundong kaaliwan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, maraming salamat po. Hanggang sa muli, lagi nating alalahanin, mahal tayo ni Lord, purihin siya, ngayon at magpakailanman. See you next first Wednesday of March 2026 at 6 p.m. here in this FB page and YouTube.